Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Today is Sunday. Ano bang date ngayon? December 15, 2024. Sobrang lapit na guys ng Kapaskuhan. Higit 1 week na lang. Kulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days na lang Pasko na. So, sobrang bilis ng panahon mga kasari, kaya tayo bilang isang tendera, ngarag din tayo sa ating tindahan sa pagdadagdag ng stocks. So, kanina mga kasari, galing kami ni partner sa Manggahan sa Genstar. So, marahil yung ibang nanonood sa akin hindi alam yon. Sa Gentry po yon, sa Genstar, malapit sa Walter Mart. Ayun. Sa Genstar po kasi ako bumibili ng mga items kapag kulang na dito sa tindahan tapos hindi pa parating yung ahente. Dahil guys, naubos na yung aking Chesterfield na pula. Isa kasi yun sa mabenta dito. So, Wednesday pa kasi ang dating ng ahente ko. Monday pa lang bukas. So, bumili ako ng isang rim lang para naman pagdating ng ahente ko sa Wednesday, maka-order pa rin ako sa kanila. Kaya bumili lang ako ng isang rim ng Chesterfield na red. Tapos, mga kasari, ang topic natin ngayon is about sa bigas. 1 week ago kasi, bumili kami ni partner dahil wala na kaming mabilihan. Always close yung pinamimilihan namin ng bigas. Yung pinaka the best na bigas na tinitinda ko dito, which is yung perfect grain Hasmin. Yun guys, kasi yung tinitinda ko, yung blue na sako. Yun yung tinitinda ko na klase ng bigas. Tapos guys, wala, always close si ate na pinamimilihan namin or binibilhan namin talaga ng bigas. So kada punta namin, siguro nakatatlong punta si partner, wala. So ang ginawa namin, may nakita ako sa Dali na ang tatak ay Blue Jasmine. Nagtry ako, bumili kami ng 2 sako. So hanggang ngayon guys, hindi pa siya ubos. Hindi siya masyadong kagandahan. Pero Blue Jasmine yung sako niya, 'di ba mga kasari? Kasi kapag nakarinig tayo ng jasmine, talagang maano natin yung kalidad ng bigas. May tao lang guys. So, ano siya, maalsa siya. Tapos kapag hinugasan mo, meron siyang mga bukbok. Alam niyo yun guys. May bukbok nga siya mga kasari. Ayoko kasi na, alam niyo yun, yung kalidad ng bigas natin, medyo pangit. Kasi tayo yung maano niyan kay customer. Kaya ang ginawa ko guys, pinapaubos ko lang to. Tapos, nung isang araw, inutusan ko si partner para bumili ulit doon kay ate. Baka sakaling bukas. Oo, bukas nga. Pagpunta naman ni partner, mataas na yung bigas na perfect grain Hasmin. Yung spelling ng Hasmin niya, hindi J. Hasmin yung H. Hindi siya J. Hasmin, H-A-S-M-I-N. Yun yung spelling ng Hasmin. So, sobrang ganda ng bigas na to. Yung ano niya, butil niya, buo. Tapos, hindi siya durog-durog. Tapos, wait lang guys, may tao lang ulit. Wait lang, padaanin lang natin. Ayun guys, let's continue. Marami lang tao dito kanina na nagpapabalik-balik, kaya hininto ko muna yung pagbablog ko. Yun nga yung quality ng bigas, tapos maputi siya, tapos hindi siya masyadong maalsa. Ayaw kasi ng customer yung sobrang maalsa. Alam niyo yun guys, tapos kakaiba yung lasa ng bigas. Ito kasing perfect grain Hasmin, perfect talaga siya. As in, maganda siya. Masarap kainin, ganyan, tapos yung quality, the best. So, ayun nga mga kasari, dahil nagmahal na, from 1,375 nakuha namin nung nakaraan, 1,420 na daw. So, sabi ko kay partner, umuwi siya kasi kulang yung dala niyang pera eh. So, sabi ko, wag ka na lang bumili, maghanap na lang tayo ng mura-mura. Pero, yun pa rin yung tatak. So, ayun nga, nagbakasakali kami kanina, bali 50 din, yung 50 pesos din yung itataas, 'di ba? Yung tinaas nila kung doon ako bumili, magkano na lang yung tutubuin ko, 'di ba? Sobrang liit na lang. So, ayun nga, pagpunta namin sa Genstar, meron kasing bigasan doon, as in sobrang dami nilang stocks ng bigas. Tapos nakita ko may blue na sako. Tapos nakita ko perfect grain Hasmin. Tapos doon sa kargador, yung tagabuhat nila, tinanong ko si kuya, kuya magkano yung perfect grain? Namangha ako mga kasari sa presyo. Kasi, yung kabilang tindahan, kung alam nyo guys ang silang, doon sila bumili. Tinanong ko kung magkano yung bili nila. Kasi ganitong bigas din yung tinitinda nila.
Ayan, bigla silang nagbago ng bigas kasi may nag-request daw sa kanila. Siguro dito nakabili or ewan ko. Basta, may nag-suggest sa kanila na magtinda ng Perfect Grain, yung blue na sako na Hasmin. So, ayun, nakita ko last time na bumili ako doon, dito sa kabilang tindahan. Kamag-anak din kasi namin, guys, kamag-anak namin. So, tinanong ko, 1,350 daw ang kuha nila sa silang. So, namangha talaga ako mga kasari kanina. Pagpunta namin ng Genstar, diba, tinanong ko, 1,280 daw. So, sabi ko, hala, ang mura. Kasi dun sa pinamimilihan ko niyan, 1,420, sabi ko kay kuya. Sabi ni na kuya na nagbubuhat. Sabi, grabe naman yung tubo nila. So, akala ko nakaka-discount pa ako dito, pero hindi pala. So, dito na kami, yung gagawin ko, dito na kami lagi bibili kahit medyo malayo. Actually, mga kasari, nakamotor kami ni partner papunta, pero pag uwi ko, biyahe na lang ako kasi ang sakay niya is yung 2 sako ng bigas. Pero okay lang naman yun mga kasari kasi nauna naman siyang dumating, 'di ba? Nakapagbukas agad ng tindahan. Ako nasa biyahe pa, siya nandito na. Tapos nandito na yung bigas. So ngayon mga kasari, i-haul ko din sa inyo, pakita ko sa inyo yung konting, may mga nakalimutan pa nga akong pamilihin sibuyas, bawang, plastic labo. Susunod na lang pagbalik namin ulit. Hirap kasi guys nang walang listahan, wala kasi akong dalang listahan kanina kasi biglaan lang talaga yung pag-alis namin kanina. So ayun, pakita ko na sa inyo guys yung mga pinamili namin ni partner kanina sa palengke. Namili din pala kami sa Walter Mart. So, ayan guys. Ito yung bigas na aking binebenta talaga. Perfect Grain, Hasmin. Ayan yung spelling niya. 2 sako po yan. Ayan siya. So, ito yung sako. Ayan. Para maniwala kayo na yan talaga yung tinitinda kong bigas. Ayan siya. Tapos, ayan. Tapos, ito pa yung mga ibang sako. Ito, ngayon lang talaga ako nagtinda ng ganito. Kasi nga no choice. Ayan pa oh. Sako nung Perfect Grain. Yun talaga yung tinitinda kong bigas. Wala nang iba. Ayan yung binebenta ko nung wala nga kaming mabili na Perfect Grain. Blue Jasmine. Nabili namin to, magkano ba to? Basta nasa 1,320 yata. So mas mahal pa ito kesa dito. Pero yung quality, mas maganda to. So ayun guys, 2 sako. Tapos na-display ko na kasi yung mga pinamili namin ni partner guys sa Walter tsaka sa palengke. So, ito, 1 kilo ng regular. Tapos, wholesale na ham, 4. Tsaka, ano pa ba yung binili namin? 3 klase yun Ayun, embutido. Ito siya, 2 balot. 450 lahat yung pinagbayaran namin dyan. Tapos, the rest, may natira pa na benta sa frozen. May natira pang 450. Tapos yung pinamili naman, nag-redeem ako guys. Nag-redeem ako. 106 lang yung points ko sa Pure Gold. Ang liit. Kasi nga hindi na ako masyadong namimili kay Pure Gold. Tapos ang dalas ko pang mag-redeem. So eto. Kasi ngayong week na to, nung Friday, hindi dumating si sir yung nakuha ng order. Ngayong week, hindi siya kumuha ng order. Kaya dumaan kami kay Pure Gold ngayon. So, ayan, namili ako ng Nagaraya. Doon sa Pure Gold ko lang kasi ito nabibili. Nagaraya. Yung sponge na Zim. Ito. Kay Pure Gold ko lang kasi ito nabibili. Sobrang ganda nito. Tapos, bumili din ako nitong CDO Carne Norte na maliit, 100 grams. Tsaka ito. Ito, may naghahanap nito. Ang tagal nitong nawala sa akin. Tsaka ito, binili ko din to. Kaya makikita nyo, wala pang presyo Wala pang price tag. Kasi nga, kaka-display ko lang yan. Tapos, bumili din si partner ng, yung sa palengke. Naluto na niya Ito, kay Pure Gold din to. Pang sa amin naman to. Tsaka ito. Toothbrush. So, yan yung mga pinamili namin, guys. Tapos, 1 rim. Sa palengke naman kami, ayan, 1 rim ng Chester. 4 to. Tapos, ito yung iba. Dinisplay ko na agad. Sa palengke namin yun binili. 1,260 ang 1 rim ng Chester na pula.
Pati camel, ganun na rin ang presyo. So, yun lang naman mga kasari. Talagang diskarte lang talaga ng malala eh. Para makahanap tayo nung mga dati nating tinitinda na mura. Kailangan lang talaga natin na lakasan ng loob, magtanong, 'di ba? Yan, kita nyo 'di ba? Nakahanap ako ng mura. Kaya yung tubo ko medyo lalaki kasi nga nakahanap tayo ng murang mabibilhan ng bigas na as in mura na pang tindahan. Hindi yung nabili tayo sa mga tindahan ng bigas tapos may patong pa ulit, 'di ba? Magkano na lang yung tutubuin natin? Kaya talagang happy ako kanina, guys, nakahanap ako ng perfect grain eh. Mamaya ire-rep ako din 'yan. Para kapag naubos yun, wala na tong 10 kilos eh. Kukunti na yan, siguro mga 8 kilos na lang yan, 7 kilos. So, para meron tayo pag may naghanap nito. Kasi yung kapatid kong babae, yung panganay, ito talaga yung gusto niyang bigas. Kapag bibili siya ng 5 kilo, 10 kilo, tinatanong niya talaga kung yun pa rin yung bigas ko. Sabi ko, yun pa rin. Kaya, hindi talaga ako nagpapawala nito. Siguro kapag nawala to, or nagmahal ng sobra, malulungkot talaga ako ng malala. Kasi ang hirap mag-pricing, 'di ba mga kasari, kapag nakasanayan mo na yung item, tapos nakasanayan na rin ng customer, tapos sobra yung itinaas, ang hirap mag-decide ng presyo. So, yun lang naman mga kasari ang vlog natin for today. Happy Sunday po sa inyong lahat. Happy selling and God bless sa inyong lahat mga kasari. Bye!